Pag-iisipin mo, okay, Lord, you are supreme, you are sufficient. What now? Bigay mo lahat kay Lord. Hindi pa pwedeng panalo si Lord sa buhay mo pagkalinggo lang. Dapat siya ang Lord ng lahat ng buhay mo. Whether sa pag-aasawa, pag-aaral, pagkatrabaho, sa pera mo, sa abilidad na meron ka. Kasi kung nabasa natin na siya ang Lord ng lahat, by Him, through Him, and for Him, so siya ba yung overall sa buhay mo? Tayo po, nasa series po tayo ng Book of Colossians. And it's very clear, alam na po natin ito na ang Colossae, hindi po ito napuntahan ni Apostol Pablo. Yun nga lang ang nangyari, si Epapras, nagbalita sa kanya ng mga kaganapan doon. At yung mga Kristiyano na nandun sa Colossae, meron po silang nai-experience na pressure na tinatawag na cultural and religious pressure. So explain ko lang na konti para mas ma-appreciate natin yung mga pag-aaralan natin. Dahil sila ay Griego, sila ay Greeks. Yung pressure doon, especially sa tinuro ni Plato na nag-convert sa Gnosticism, ang sinasabi dito, dalawa yung mundo. Magkaiba yung invisible at visible. Yung material at immaterial. Merong isang Diyos na gumawa ng lahat. Pero ang gumawa ng nakikita natin ngayon sa mundo na to, hindi yun yung Diyos na yun kasi masyado siyang malayo at perfect yun. Yung mundo na corrupt, broken, ginawa ito sa pamamagitan ng isang being because of emanation. Ang ibig sabihin ng emanation, wag ko kayo makakatulog mabilis lang to. Ang ibig sabihin nun, layer by layer from the Creator, nawawalan ng, yung kumbaga nababawasan pa unti-unti yung pagiging divine. At yung grupo ng mga aeon, sila yung gumawa ng mundong ito. Nasusundan niyo ho ba? So ang sinasabi ng mga Griego, si Kristo, isa lang yun sa mga yon. So pwede ka pa rin sumamba kay Kristo, tapos sinasamba mo yung mga Diyos-Diyosan natin. Pwede kang sumamba kay Kristo, tapos ina-acknowledge mo lang yung katuruan niya. Kasi yung katuruan niya, yung sinasabing Sophia, na magbibigay sa iyo ng mare-revert yung kumbaga pagbawas ng pagiging divine. Para ikaw, pag namatay ka dito sa mundong ito, makakabalik ka doon sa tunay na naglikha. Now, ano pa? Yung isang grupo naman na tinatawag na Judaizer, sinasabi nila na okay yan si Kristo pero kailangan magpatuli ka. Kailangan gawin mo itong mga ginagawa natin, na nakasanayan na natin, religious rites, na ginagawa natin bilang isang Hudyo, para sa ganon, sureball ka. So ngayon, etong si Apostle Pablo, hearing those arguments and yung mga struggles na pwedeng magyanig sa pananampalataya ng mga kapatid natin na nakatira sa Colossae, kaya niya sinabi yung mga pag-aaralan natin ngayon. Kaya nga sa chapter 1, makikita niyo yung prayer. Last Sunday, pinag-usapan niyo diba yung spiritual wisdom. Kasi ang sinasabi ni Apostol Pablo, kailangan maintindihan nyo yung wisdom na pagkakakilala sa Panginoon, yun lang ang kailangan nyo at yun na yung sapat para maligtas ka. So ngayon, babalikan niya yung argument na yon at pag-uusapan at ipapakita sa atin na si Jesus, siya ay overall. So sabihin mo sa katabi mo, Jesus is overall. Ipapakita sa atin ngayon ang pag-aaralan natin na si Kristo ay supreme at siya ay sufficient. Siya ay superior at namamayani at siya ay sapat. So tingnan natin yung unang point. Jesus is our ruler. In verse 15, ang sabi doon, He is everybody say the word image of the invisible God, the firstborn of all creation. Even in the book of Genesis, sinabi na, when we are created by God, we are created in His own image. Tama ba yon? O sabihin mo sa katabi mo, ginawa ka at inilikha ka sa image ni God. Parang ayaw yung maniwala. Totoo po yun. No, lahat ng tao. Kaya sabi mo sa katabi mo, kaya ka maganda. Yan, diyan kayo ginagana. Kaya ka guwapo. Pero yung image na sinasabi doon, alam niyo yung word na image in the Greek language, tatlo ibig sabihin. Kaya nga, even in the New Testament, makikita nyo, nung nag-uusap sila about tax, sabi ni Lord, kaninong image yung nakikita nyo sa barya? Yung icon na Greek language. Ang ibig sabihin ng representative o kaya yung kumbaga hinulma. Pero dito ang sinasabi ni Pablo, napakalinaw at straight to the point na si Jesus, yung image. Kung gusto mong malaman kung sino yung Diyos, yung pinakadulo, yung naglikha ng lahat, si Jesus yun. Nature and supremacy and preeminence.
Na kay Kristo lahat yun. At siya yung firstborn. Now, yung firstborn, ang ibig sabihin lang neto is pwedeng chronological order na ikaw yung panganay o you have this special status. Na sa panahon nila nung isinusulat to, naiintindihan to ng mga taga Middle East at nang nando sa Mediterranean world. Na pagka ikaw ay panganay, meron kang special position and privileges. So dito ang sinasabi ni Pablo, it's very clear na si Kristo ay Diyos 100%. And siya yung namamayani. Siya yung merong special role and authority sa lahat. Kaya nga, hindi mo ito pwedeng gamitin yung argumento na si Kristo ay nilalang at siya ay tao lang. Kasi hindi natapos dyan. Bakit yung po nasabi? Pag tinignan niyo yung next passage, it was an explanation for the previous passage. Basahin po natin sabay-sabay. For by Him all things were created. Ang sinasabi lang dyan sa Tagalog, dahil sa Kanya, sa pamamagitan niya, ang lahat ay nalikha. At kung ikaw ay manilikha, hindi pa pwedeng part ka ng ingredients. Tama ho ba? Hindi pa pwedeng kasama ka. You must transcend yung time, yung space, yung matter, etc. Ang sinasabi doon, sa pamamagitan ni Kristo, nalikha ang lahat. Saan yung lahat na yon? So, nasa langit, nasa lupa. Yung nakikita, hindi nakikita. Lahat ng namumuno, nagahari, at yung mga otoridad. All things have been created through Him and for Him. And you know, speaking about the sovereignty and God's authority, Jesus being the supreme ruler, dapat magbago ang pananaw natin sa ating mga buhay, mga kapatid sa Panginoon. Kasi ang sinasabi dito, yung by Him, through Him, and for Him, ibig sabihin pala, lahat ng nandito sa mundo ay nanggaling sa Kanya, nagawa sa pamamagitan niya, at para sa Kanya. Nakakalungkot isipin, marami nagsasabi online, and even in the past, bakit pa kailangan ibigay yung credit sa Panginoon? Ikaw ang nagsipag. Ikaw ang gumawa. Alam nyo, yung reason na nag-viral, hindi lang naman siya ang nagsasabi nun. Marami nagsasabi nun. Pero whether you acknowledge this or not, this is a certain reality na lahat tayo ay nilikha sa pamamagitan ng Diyos at lahat tayo ay para sa Kanya lang. Lahat na nakikita mo, whether nasa langit o nasa lupa, ganon kamakapangyarihan ang Panginoon. Therefore, nananawagan po ako, especially sa mga kapatid ko sa Panginoon, ibigay mo palagi ang lahat sa Kanya. Hindi ka pinayaman ng Diyos para ma-enjoy lang yon. Whether mayaman ka, dapat ang buhay mo para sa Diyos. Naghihirap ka ngayon, dapat ang buhay mo para sa Diyos. Healthy ka ngayon, dapat lahat para sa Diyos. May sakit ka ngayon, dapat lahat para sa Diyos. Bakit? Kasi nanggaling ka sa Kanya at sa pamamagitan niya, nandito ka at kaya ka nilikha para sa Kanya lang. Kaya wag mong iisipin na hindi special ang storya mo kasi wala ka dito. Lahat ng nalikha, umaawit at pumupuri sa Panginoon. Pero dito ang sinasabi ni Apostol Pablo, dahil malinaw na si Kristo ay Diyos at sa Kanya nanggaling ang lahat. At nilikha. Ibig sabihin, sabi nga ni Steve Lawson, He upholds, He holds, and directs the creation. All for His glory. Kaya nga yung verse 17, ang sabi doon, He is before all things, and in Him all things hold together. So if you want to defend the divinity of Jesus, by just studying the Greek language of the word before, ang sinasabi dyan ni Apostol Pablo, bago pa natin maisip yung concept ng time, nandyan na siya. In the Hebrew, yung in the beginning, ang ibig sabihin nun, in the beginning, even before, the idea of time was there. Nandun na si Kristo. Siya ang manglilikha na walang pinagmulan. At siya ang dahilan kung bakit tayo nananatiling buhay at nagpapagal. Kaya nga, ibang klase. Ito mga pinag-uusapan natin. Pinakita ni Apostol Pablo na hindi lang si Kristo ang may authority ng lahat ng nilikha, pero even sa simbahan.
Basahin po natin sabay-sabay. He is also the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, so that He Himself will come to have first place in everything. Kaya importante pag nasa simbahan ka, lagi mong iisipin na ang tunay na ulo at namumuno ay si Jesus. Hindi ko gina-justify yung mga kapatid natin sa Panginoon na may struggle lustfully o in anger or gossiping na nasaktan ka ng simbahan kaya ayaw mo nang pumunta. Mali yun. Mali yung ginawa nila kung naranasan mo yun. And I want to say sorry and to apologize. Pero gusto ko lang malaman mo na ang tunay nagmamayari at may otoridad sa simbahan ay si Kristo. Pero ang sinasabi dito ni Apostol Pablo na para maintindihan ng mga taga-Kolose, even sa mga na-resurrect, si Kristo ang namamayani at superior. He Himself will come to have first place in everything. For it was the Father's good pleasure for everybody say the word all. The fullness to dwell in Him. Alam niyo, nakakatawa sa Gnosticism. Ang sinasabi ng turo na to, yung binabatikos ni Apostol Pablo, lahat ng creation, meron lang spark ng divinity ng tunay na naglikha. Kasi nga, nabawasan yung mga layer. Hindi po yan random na biglang naisip lang ni Apostol Pablo. Gusto ni Apostol Pablo makita nila na si Jesucristo nasa Kanya. Kung ano man ang nature at attribute ng Diyos Ama. Kaya nga nung pinanganak si Kristo, di ba ang sabi, ang pangalan niya, Emmanuel, ang ibig sabihin nun, God is with us. Dahil nasa Kanya ang kabuuan ng Diyos. And through Him to reconcile all things to Himself, having made peace through the blood of His cross, through Him I say, whether things on earth or things in heaven. Simple pala yun. Na kahit na maraming pagsubok at maraming problema sa bansa natin ngayon, politically, socially, nagpapagal pa rin, nag-i-endure pa rin. Alam niyo kung bakit? Dalawang bagay lang na-realize ko sa verses 15 to 20. Number 1, kailangan talaga natin mag-focus lang kay Kristo. Walang iba. Number 2, tapos na po ang istorya ng buong sangkatauhan at ng buong nilikha. Nakasulat na po ang mangyayari. Ang sabi ho dito, si Kristo bilang naglikha, naglalang, sa pamamagitan at para sa Kanya, lahat ng nangyayari ngayon, it will be put into order. Sa panahon na pagbalik niya, lahat yuyuko at mangungumpisal na walang ibang Panginoon kundi si Kristo Jesus, ang ating tagapagligtas. Ang ibig sabihin po, panalo na tayo, kaya huwag mo masyadong panghawakan yung mga bagay dito sa mundo. Huwag ka mamumuhay ng talunan. Next, Jesus is our reconciler. And ang sabi doon, although you were formerly alienated, hostile in mind, and engaged in evil deeds, yet He has now reconciled you in His fleshly body through death, in order to present you before Him holy, blameless, and beyond reproach. Now, all of us here are guilty. Tama ho ba? Lahat tayo dito makasalanan. Agree? Pero ang kagandahan doon, sinasabi na Apostol Pablo, na yung tunay na kaligtasan, hindi mo yan makukuha sa pamamagitan ng pagkaalam nung tinatawag na Sophia. Yung knowledge na unti lang ang nakakaalam. Yun yung sinasabi doon ng mga Gnostics eh. Hindi mo yan makukuha sa mga pagsunod. Pero ang kaligtasan, para ma-reconcile at mabalik ka sa Panginoon, matubos sa pamamagitan ng dugo niya, sa pagsisisi at sa pananampalataya kay Jesucristo. And ang sabi doon, dahil na-reconcile na tayo,
Tayo ngayon ay banal, walang kapintasan, at pasok sa pamantayan ng Diyos. Kaya nga sabi niya dito, if indeed you continue in the faith firmly established and steadfast, and not move away from the hope of the gospel that you have heard, which was proclaimed in the creation under heaven, and of which I, Paul, was made a minister. Kaya daw para makaiwas tayo dun sa extremes ng legalism and licentiousness, pumunta ka dun palagi sa mensahe ng gospel. Na si Kristo ay Diyos, bumaba, nagkatawan tao, namuhay ng perpekto at binayaran ng ating mga kasalanan sa krus, namatay at inilibing at pagkatapos ng 3 araw nabuhay na magmuli. At nanampalataya tayo sa Kanya. That's it. Huwag mong iisipin na marami ka pang kailangan gawin. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Tawagin po natin si Dado, ang ating sharer, para makita natin kung gaano katindi ang kapangyarihan ng Diyos para magligtas ng isang tao. Growing up, religion was an important part of my life and my family. My father, being religious, he taught us to follow all the traditions, culture, and practices of our faith. I remember during high school, I met a group of born-again Christians. I associated with them, became friends, and joined their activities like Bible studies. However, it did not last because my father disapproved. For the next decade of my life, I stuck to my religion. Years passed, I got a job, had a family of my own, I had success, fame, fortune, which made me very proud. In June 2020, my infidelity was discovered. I was forced out of the house, and my relationship with my wife and 2 kids was broken. The same week, I temporarily lost my job due to pandemic. This was the lowest point in my life. I felt worthless. I turned to my friends for comfort, but to no avail. My marriage was broken. Then I called a friend who I thought could help me get my job as soon as possible. However, he told me that while he could not help me with my job, he could invite me to their Bible study. I did not understand his reasoning, but since I had nothing to lose and had no better options besides drinking alcohol, I gave it a chance. I joined their Bible study group called Men for Jesus. That night, the topic was on repentance. And it hit me hard. Over the next few weeks, they shared the gospel with me. And I developed a hunger to know more about Christ. At the same time, I continued reaching out to my wife, and by God's grace, she forgave me. On July 16, 2020, I decided to accept Jesus Christ as my Lord and Savior and fully surrendered my faith and life to Him. I shared this with my wife and encouraged her to watch the online service by CCF. Soon enough, she also accepted Jesus Christ as her Lord and Savior. Praise God. Eventually, we signed up and joined a disciple group to grow in our spiritual walk. Despite my newfound faith in Jesus, I was still facing the consequences of my sin. My relationship with my sons were deeply affected, and they did not want to talk to me. Several times, I went to the condominium where my son was staying to bring food and talk to him. But he never bothered to come down, which pained me deeply. The same happened with my other son. I tried to reach out many times, but to no avail. They were devastated and angry with how I treated their mother. One of my D group mates encouraged me to focus on Jesus and keep on following Him, which I did. Exactly 2 years after surrendering to God,
on July 16, 2022, my wife and I joined the CCF True Life Retreat where we got baptized. Because I experienced God's loving grace and forgiveness, I also developed a burden to share the same with others. God gave me opportunities to share His gospel, including in a rehabilitation center. While I was wholeheartedly serving the Lord, God granted me another breakthrough. After much prayer and fasting, by God's grace and mercy, in December 2022, I asked forgiveness for my son once again. And after 2 years of them not speaking to me, this time, they finally forgave me. I realized this was because they had seen how Jesus changed me. With the help of the Holy Spirit, our desire for my sons to know Jesus, we brought them to CCF, and in April 2023, they too accepted Jesus Christ as their Lord and Savior. By God's grace, we are now serving, worshiping together as of one family. Praise God. I now serve as a member of the core team of Movement CCF Imus, focusing on men's ministry and sports. God has allowed me to experience that He is our supreme ruler and a rewarder so long as we serve Him selflessly and live our lives according to His purpose. I am Dado, a sinner, saved by God's grace under one reconciler. I will continue to serve Jesus as long as I live. All praise and glory to Him. Last. Kaya dito makikita ninyo na kung si Jesus ang ating ruler, siya ang creator, siya ay supreme, namamayani, preeminent God. Siya yung naglapit sa atin sa Diyos at siya ang mag-aayos ng lahat sa dulo. Dapat siya lagi yung ating dahilan sa lahat ng ginagawa natin. Dapat magbago yung filosofiya na meron tayo sa pamumuhay o sa paglilingkod na meron tayo para sa Panginoon. So verse 24, "Now I rejoice in my suffering for your sake, and in my flesh I do my share on behalf of His body, which is the church, in filling up what is lacking in Christ's affliction. Now because He understands," diba? He understood, naintindihan niya yung kapatawaran na binigay sa kanya, especially on the road of Damascus, na kung saan si Paul, papunta siya para usigin ang mga mananampalataya at kinatagpo siya ng Diyos. Malinaw sa kanya na yung pagdurusa dito sa mundo, lalo na yung pagdurusa para kay Kristo. Yan yung mga bagay na dapat isineselebrate natin bilang isang Kristiyano. Kasi yan yung marka na sumusunod tayo. Ang sabi niya nga doon, diba, tinatanggap niya yung hindi na natanggap ni Lord na mga parusa at paghihirap at sakit. Hindi sinasabi ni Apostol Pablo sa passage na to na kulang ang ginawa ni Kristo. Nung sinabi niyang it is finished, yung tetelestai, it was written in perfect tense, natapos na yung trabaho at yung resulta nagpapatuloy hanggang ngayon. Pero ang sinasabi niya, nagre-rejoice siya kasi yung katawan niya may parte para sa simbahan at yung tinatanggap niya na sakit at pagbubugbog at paghihirap para kay Kristo is an honor and privilege for Him. Dahil alam niya si Kristo yung naunang tumanggap noon para maligtas siya. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, kung nagdurusa ka ngayon, umaani ka ng persecution sa inyong pamilya dahil namumuhay ka ng naaayon sa kalooban ng Diyos, maggalak ka. Kasi hindi nila kayang saktan na ang Diyos eh. Galit sila kay Kristo, kaya kasi, ayun sabi sa Bible, the world hates the Lord. Jesus, that's why He hates us. The world hates us.
Hindi ko naman sinasabing hanapin mo palagi yung problema sa buhay Kristiyano. Pero kung walang nangyayaring persecution sa buhay mo, baka masyado tayong sumasang-ayon sa takbo ng mundo. Of this church, I was made a minister according to the stewardship from God bestowed on me for your benefit so that I might fully carry out the preaching of the Word of God. For the sake of time, gusto ko lang i-focus dito yung word na minister. Can everybody say the word minister? Alam niyo yung word na minister dyan? Sa panahon kasi natin ngayon, yung mga nagmi-minister, it's an elevated position. Nagiging prestige na. But Paul, in this passage, understanding who Christ is and what He has done in His life, ang sabi niya, dahil sa mabuting balita, ito po yung ikalawang beses niyang sinabing, I was made a minister. At ang sinasabi niya dito, yes, I'm a Roman citizen. Yes, I came from the tribe of Benjamin. Nag-aral ako kay Gamaliel. Alam ko yung mga batas. Pero ngayon, ako ay serbante. Naglilingkod. And why I want to focus on this? Sa mga kasama ko at kapatid ko na naglilingkod sa simbahan. Especially dito sa pulpito. Dapat bantayan natin lagi ang puso natin. Dahil nandito tayo para maglingkod at hindi para paglingkuran. Hindi ko sinasabing i-reject natin yung mga kapatid natin na gusto mag-bless sa atin, pero ang sa akin lang, habang dumadanas ka doon, o wag mong hanapin yon, dapat bantayan mo palagi ang puso mo. Dahil ang sinasabi ni Apostol Pablo, nandito ako, tagapamahala. At ang trabaho ko ay pakainin at ipastol ang simbahan ng Diyos. At ako dapat yung unang maglilingkod. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, very clear sa Corinthians, for I am the least of the apostles, not fit to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am. And His grace toward me did not prove vain, but I labored even more than all of them, yet not I, but the grace of God with me. Anong sinasabi dito? Yes, tingnan mo na pribilehiyo ito, pero dapat hindi ka malinit sa sarili mo. Dapat mag-respond ka ng naaayon. Hindi mo to deserve, pero dahil binigay sa iyo ng Diyos, ibigay mo yung best mo. Habang humihinga ka, dapat lahat ng hininga na nilalabas mo para sa kadakilaan ng Diyos. Dahil kakaiba ang Diyos. Takbo lang. Sabi ni Apostol Pablo, hindi yung Sophia, hindi yung mystery, but to whom God will to make known what is the riches of the glory of His mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Ang sinasabi dyan, alam niyo po yung word na made known, parang yan yung, di ba maraming mga kabataan ngayon at umattend kayo ng recognition day. Dami nakakuha ng honors ngayon, di ba? Yun po yung sinasabi dyan na yung ginawa ni Kristo sa krus na kaligtasan, hindi na po nakatago yan. As if parang nasa entablado at dinisplay sa lahat. At yung mystery na yon, yun yung si Kristo na nasa atin. Na tayo ay namatay kay Kristo, nabuhay na magmuli kay Kristo at naglalakad dahil sa kapangyarihan ni Kristo sa buhay natin. Yun yung pag-asa na inaantay natin. Kaya by grace lang po lahat, mga kapatid sa Panginoon. Huwag po tayong magkakamali na lagi natin babalikan yung pinanggalingan natin, pamilya natin. Huwag mong tignan yung eskwelahan na pinanggalingan nyo, mga kabataan. Lagi mong iisipin, kaya ka nag-aral dyan, hindi lang dahil sa magulang mo, pero dahil sa Diyos na naglikha ng lahat. At kaya ka pinag-aral dyan para sa Kanyang kadakilaan. Yung trabaho at negosyo na meron kayo, huwag niyong ilalagay yan sa isipan ninyo. Huwag natin pong ilalagay yung posisyon na meron tayo sa trabaho o sa organisasyon kung saan tayo belong. Dahil ang tunay na mystery, yung nasa loob natin, si Kristo na buhay at patuloy na naggagabay sa ating lahat. As we end, sabi doon, therefore, we proclaim, we admonish, ibinabahagi natin yung mabuting balita, nagbibigay tayo ng warning, nag-i-encourage tayo sa lahat ng tao with all wisdom so that we may present every man complete in Christ. Therefore,
Mga kapatid sa Panginoon, importante yung pagkalalim at pagkakakilala mo sa Panginoon. Last, everybody, basahin po natin sabay-sabay. For this purpose, also I labor, striving according to His power, which mightily works within me. Ang galing, no? Kung saan tayo nagtapos, babalik pala tayo dun sa umpisa. Ang Panginoon ang source ng lahat ng creation, siya rin ang source ng kalakasan na meron tayo. Kung naiintindihan mo at kilala mo talaga si Kristo, tayong lahat, dapat we always strive. We always labor. Hindi tayo dapat Kristiyano na patumpik-tumpik. Kasi naglilingkod tayo sa dakilang Diyos ng may likha ng lahat. At bakit ba tayo hindi dapat matumpik-tumpik? Dahil yung kapangyarihan na kumilos kaya tayo naligtas. Yung kapangyarihan na kumilos kaya tayo nalikha. Yung kapangyarihan na patuloy kumikilos sa buhay natin kaya tayo nagkakaroon ng buhay na nababawasan ng kasalanan paunti-unti, at yung kapangyarihan na magbibigay sa atin ng glorified body balang araw ay buhay ngayon at nasa inyo dahil kasama mo si Kristo at ang banal na Espiritu. Take heart. Be sensitive. Kaya mong maggalak at ipagmalaki si Kristo kahit nasan ka man sa gulong ng buhay, dahil ang focus mo ay walang iba kundi ang ating Panginoon na dakila at naglikha ng lahat, na nagbalik sa atin sa Diyos dahil sa ginawa niya sa krus. Walang ibang pangalan kundi si Kristo Jesus. Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Kung ikaw ay bisita o matagal ka nang umattend at wala ka pang personal na relasyon sa Kanya, ang challenge ko lang is kailangan maniwala ka at ibigay mo ang buong pananampalataya at buhay mo sa Kanya. Dahil yung joyful obedience, produkto ng pagkakakilala sa Panginoong Jesucristo. Father, we thank you so much for this time. Salamat, Panginoon. Dahil alam namin na kung ano man yung pinaintindi mo sa amin, ikaw yon, banal na Espiritu. So patuloy mo kaming hawakan, patuloy mo kaming iangat at i-direct sa iyo lamang, O Kristo Jesus, aming tagapagligtas, aming Panginoon, aming tagalikha, aming manunubos, na ikaw lamang ang aming mananatili at nag-iisang dahilan sa lahat ng mga ginagawa namin. Lord, lumalapit kami sa iyo at kinikilala namin ang kapangyarihan at ang kamay mo. Alam mo po, Panginoon, yung pangangailangan ng aking mga kapatid na nandito ngayon at mga nanonood. Lord, ipakita mo sa kanila na walang imposible at ikaw ang aming great provider. I-provide mo yung pangangailangan nila. Lord, maaaring marami sa amin ngayon ay may karamdaman. At kami po ay lumalapit sa inyo na kung kaya niyong likhain ang lahat at even yung aming katawan, walang sakit na hindi mo pwedeng pagalingin kung naaayon sa kalooban mo. So tinataas namin sila, Panginoon. Hawakan mo at hipuin mo ang kanilang mga katawan at ma-experience, maranasan, Panginoon, ang kapangyarihan ng Diyos na naglikha ng lahat. Lord, ikaw ang nag-reconcile sa aming lahat. You know what's happening right now. Maybe may mga relasyon na nandito ngayon na nagkakagulo sa pamilya, sa trabaho. Oh Lord, walang imposible sa iyo. Ikaw ang patuloy na mamagitan at manguna sa bawat tahanan na meron po kami. Nang sa gayon makita ng iba na meron talagang pagkakaiba ang isang tao na nananampalataya at sumasamba sa isang tunay na Diyos, Kristo Jesus. Oh Lord, kung meron mang nangihina sa pananampalataya, dati mong ginamit pero nire-reject ang kanilang mga sarili, ipakita mo, Panginoon, na sapat ang binayaran mo sa krus. Na wala sa, hindi sa pagkakamali namin sa mga nakaraan o sa sakit na naranasan namin para hindi kami maglingkod sa iyo. Bagkos, ikaw, Kristo, kung sino ka ay sapat na para ibigay namin ang lahat para sa iyo dahil ikaw ang tunay na Diyos. O Lord, ikaw lang ang maging aming kalakasan.
excited kami, Lord, na makita ka namin muli. Lord, salamat dahil hindi kami namumuhay ng talunan. O Lord, sinasamba ka namin, Jesucristo. Dinadakila ka namin. Ikaw lang ang banal na Diyos na makapangyarihan, na tapat, na aming sandigan, na aming kaibigan, na aming Ama, na lagi nakakaintindi sa amin, na namamagitan para sa amin, na umaalalay, na nagtuturo, na nagbibigay ng comfort, ng kapayapaan, ng kagalakan. Ikaw lang yon, Panginoong Jesucristo. Maraming salamat, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pagpalain po tayong lahat.